So kung mapapansin nyo, sa huling 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos ay gumanda yung pong ating relasyon sa Amerika. Okay, nandyan po yung mga meetings nila kasama po yung Prime Minister ng Japan at President ng US, kung saan po, di ba, nakita nyo yung Pilipinas ay talagang bidang-bida sa world stage. O nandyan din yung pong mga bill sa Kongreso nila kung saan po magbibigay sila ng maraming tulong para po palakasin yung ating military. Okay? Hindi po yan by coincidence. Okay? Yan po ay tinatrabaho ng mga tao sa admin ni PBBM, and malaking contribution po dyan si Ambassador Romualdez. Okay? He is working really hard para po maayos yung pong relasyon na na-strain nung panahon ni Tatay Digong. Alam naman natin yung nangyari nung panahon na yon. Pero dahil napaka-importante nung kanyang role dyan, in fact, magkakaroon ng mas matinding sharing of intel yung pong Philippines at US. Kumbaga, meron silang bagong pact na mas pagagandahin yung pong yung share ng information. Kaya malaking tulong po ito sa seguridad ng bansa po natin. 'Di ba? Pansinin niyo kaliwat kanan, yung pong mga pogo pinapasok na. Lumalabas na yung mga kalokohan diyan. So, dahil po napaka-pivotal nung role dito ni Ambassador Romualdez, siya po ay tinatrabaho ngayon. Okay? Parang ganun po yung nangyayari. Nakakarating po sa atin, may mga nakausap tayo na siya po ay target nung pong mga negative propaganda na alam man po natin na kung saang bansa nang gagaling, di ba? Nakita po natin yan, yung pong mga destabilization efforts, di ba? Yung pong mga vloggers na posible bang bayaran, 'di ba? Na talagang ginagamit na talking heads at puppet nitong China. At ito pong si Ambassador Romualdez, siya po ang isa sa mga target na nito pong mga forces na ito na gusto pong guluhin yung bansa at sirain yung pong ating samahan sa Amerika. Ito, may bagong pinapalabas po na issue dito kay Ambassador Romualdez. I think hindi ko alam kung ito ay link ba doon po sa sinasabi ko na plano ng China para negative propaganda laban po dito kay Ambassador. Pero yung sa timing mapapaisip ka talaga may grupo, United Filipino Consumers and Commuters, sila po ay naghain ng protesta o reklamo laban po dito kay Ambassador. Sinulatan pa si President Bongbong Marcos, tapos inilabas sa media yung kanilang sulat. Okay? Na parang ang intensyon to besmirch o siraan yung good name nitong si Ambassador. So doon po sa nilabas na article sa Manila Times ay binabanatan itong si Ambassador Babes Romualdez at sinasabi na siya daw ay nakikialam at nanggugulo dun sa mga negosyo dito sa bansa. Pero kung babasahin mo yung kwento, parang PDEA leaks lang, parang si Agent Morales lang yung mga kwento Halatang ito ay nilabas purely for the sake of black propaganda, which is unfortunate, pero yan po yung realidad po natin. So yung pinaka-sentro ng storya, para maging pamilyaran din kayo, yung away ng mga grupong nagagawan sa isang minahan sa Surigao. Okay? Yung nakalagay doon sa article, kung mabasa po ng matinong journalist o maayos na reader, makikita po na talagang parang parang black ops lang talaga Manila Times, alam naman natin yung kanyang ties with dating Pangulong Duterte, pero yun, mahirap namang magbintang, pero kung titingnan mo, parang ganun lumalabas yung itong UFCC, okay? Ang gusto nilang palabasin na kinausap daw nitong si Ambassador Romualdez yung ilang cabinet officials para paboran yung ilang negosyante. Okay? So ang sulat nila kay President Marcos na wag mo nang kumaga alisin mo na yan dyan, makakasira yan sa'yo. Pero sa totoo lang, kung ambassador ka ng US, guys,
normal na nakikipag-usap ka sa mga department secretaries, mga department heads. Kasi you coordinate eh. Mga investments galing sa US, mga concerns galing sa US, US is our major partner. So, syempre, kung merong concerns pagdating sa environment, pag may dating sa negosyo, so normal lang po na nakikipag-coordinate yung ambassador natin doon po sa mga department heads. Lalo na kung malalaking issue pagdating po sa partnership ng US at ng Pilipinas, di ba? So, sinasabi nila na ginagamit daw yung influence ni ambassador para daw makialam doon sa isang minahan sa May Surigao. Kasi guys, ito pa, ewan ko kung posibleng link pa to dito. Kasi meron ding mga lumalabas na balita na ang US would lessen yung pong kanyang pagkuha ng mga natural resources sa China and would kukuha na lang sa Pilipinas. Kumbaga yun yung pampalit niya. So hindi ko alam kung related din yan dyan kasi tungkol sa minahan, tungkol sa kung bakit yan yung nililink laban kay ambassador. So alam nyo talagang hindi natin masabi. Itong buong gulong ito sa totoo lang yung buong gulong ito. Yung pong yung mga destabilization efforts na yan, yung mga rally-rally na yan, yung mga kumbaga saan galing yung pera para dyan, di ba? Saan galing yung mga, kumbaga merong source yan and nakakalungkot lang na meron po tayong mga kababayan, di ba? I'm not implying anyone, kayo na bahalang mag-decide o magkone-connecta. Pero nakakalungkot lang na meron tayong mga kababayan na maaring tumatanggap ng salapi para po traidorin yung sarili nating bansa. So, yun ang medyo mahirap tanggapin talaga na sariling bansa mo tataydorin mo para lamang sa pera. So, sa akin, itong si Ambassador Babes Romualdez, tahimik lang, nagtatrabaho, ginagawa niya yung duty niya. Ang trabaho ng ambassador ay pagandahin yung relasyon nung bansa niya at nung bansa na kung saan siya ambassador. And kung yan po ang basihan po natin, talagang he is doing a really good job dahil all-time high yung pong ganda ng relasyon ng Pilipinas at ng Amerika ngayon, and hopefully ma-maximize ito ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagdala po ng mga maraming investments, maraming trabaho, technology, military, mga equipment, mga barko, lahat ng kailangan po natin, i-maximize na po natin habang nandito po tayo sa pwestong ito. Pero yun nga, sa akin lang, ingat lang tayo kasi itong atake kay Ambassador Romualdez, yung pong atake sa mga tao sa admin, hindi po titigil yan. Dahil kung tingnan nyo sa ibang bansa, ganyan din po yung galawan nila at lalala lang po ito ng lalala. So, abangan po natin, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Remember guys, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.